Mahabharata 10. Paliwanag ng baha. Pagkatapos ay sinabi ng Vedas, makinig, sasabihin ko sa iyo kung paano natapos ni Brahma ang araw, kung paano dumating ang gabi at nawala bago si Brahma. Sasabihin ko sa iyo kung paano ginaising ng Diyos ang buong sansinukob at hinigop ang liwanag na iyon sa kanyang sarili. Ang araw sa langit at ang 7 apoy sa ibaba ay unang mag-aapoy. Pagkatapos ang buong lupa ay mag-aapoy ng apoy at magsisimulang mag-alab. Mawawasak ang lahat ng halaman at hayop sa lupa, at mawawasak ang buong lupa. At ang lahat ng mga halaman at hayop ay pupuksin, at ang lupa ay magiging tulad ng isang shell ng pagong na walang mga halaman at buhay. Kapag ang lupa ay may sariling amoy, ang walang amoy na lupa ay masisira. Ang lahat ay uungal na parang ina, at ang tubig na natatakpan ng mga ulap ay lilito sa lahat ng dako. O Ama, kapag ang diwa ng Ama na ito ay pinagsama sa kakanyahan ng apoy, mawawala ang kakanyahan nito at magiging kakanyahan ng apoy. Kapag ang araw ay hinihigop ng apoy, ang buong kalangitan ay liliwanagan ng apoy. Kapag nakuha ng hangin ang mga katangian ng liwanag, ang liwanag ay papatayin. Ang malakas na hangin ito ay uugoy na parang kidlat. Umaagos pababa, paitaas, at paalang, nagdadala ito ng malakas na tunog. Kapag nilalamon ng hangin ito ang mga nasa salat na katangian ng espasyo, ito ay nagiging tahimik, na nag-iiwan lamang ng espasyo na nagpapanatili ng kalidad ng tunog nito, na walang anyo, panlasa, hawakan, o amoy. Ang espasyo lamang ang nagpapanatili ng resonance nito sa buong universo. Ang kalidad ng tunog ng espasyo ay hinihigop din ng isip na lumilitaw. Ito ay tinatawag na Brahman Palaya. Ang di-manifest na isip na ito ay nakatali sa panahon at pagnanais. Ang pagnanasa ay nilalamon ng isipan ng di masusukat na katalinuhan. Kinukonsumo ng oras ang kaalamang ito, at ang enerhiya ay kumakain ng oras. Ang enerhiya ay kumonsumo ng napakalaking oras. Pagkatapos, ang kataas-taasan, dakilang Brahman, ang walang hanggan, walang katapusan, at walang katapusang Brahman, ay makakamit sa pamamagitan nito. Kaya, ang lahat ng nilalang ay tumigil sa pag-iral, at ang pinakamataas na Brahman ay nilikha. Nasabi ko ng tama ang lahat, nang walang pag-aalinlangan. Ang yogi na nakakaranas ng lahat ng ito bilang kaalaman at naging pinakamataas na Brahman ay nananatiling tapat kay Brahman. Kaya, ang sansinukob ay nakikiisa sa dimahayag at muling isinilang na kataas-taasang Diyos. Sa simula ng milenyo, ang mga araw at gabi ng Brahman ay ipinanganak. Ang kapalaran ng Brahman. Ang kahalagahan ng pagbibigay sa Brahman. Sinabi ni Vasudeva, nasabi ko na sa iyo ang kapalaran ng Buttikrem. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang kapalaran ng Brahman. Makinig. Mula sa kapanganakan, ang isa ay dapat magsikap para dito ng buong lakas. Hanggang sa panahong iyon, dapat pag-aralan ng isa ang buong Vedas sa ilalim ng isang dalubhasang dalubhasa sa Vedas. Pag-aralan ang kanilang mga turo, lubog sa kanilang kaalaman, at unawain ang formula para sa pagtalikod. Sa pahintulot ng guro, dapat na humanap ng angkop na kanlungan sa isa sa 4 na ermitanyo hanggang kamatayan. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pag-aasawa at pagpaparami, sa pamamagitan ng celibacy, sa pamamagitan ng buhay sa kagubatan kasama ang isang guro, o sa pamamagitan ng pagtitipid. Ang tungkulin ng isang may bahay ang pundasyon ng lahat ng relihiyong ito. Ang sino mang nagbibigay ng inumin ng buhay sa ermitahang ito ay nakakamit ang pagiging perpekto sa lahat ng dako. Ang isang marangal na tao, isang mandirigma, isang asetiko, malaya sa 3 kasalanan at malinis sa mga gawa, ay dapat pumasok sa ibang mga ermitanyo. Dapat siyang manirahan sa itinuturing niyang pinakabanal na lugar sa mundo. Dapat niyang hanapin ang tagumpay sa pamamagitan ng pagtanggap ng katotohanan mula sa mga tao. Ang tagumpay ng isang Brahman ay lumalago sa pamamagitan ng matinding asetisismo, kaalaman, pagtalikod, at pagkakawang gawa. Habang dumarami ang tagumpay sa mundong ito, natatamo ng deboto ang kawalang hanggan. Ang isa ay dapat magturo at matuto, magsanay o mag-alay ng mga sakripisyo, umiwas sa mga walang kwentang palasyo, at magbigay ng limos ng lahat ng uri. Kung ang isang tao ay tumanggap ng malaking halaga mula sa mga monghe, alagad, o masasamang tao, dapat siyang mag-alay ng mga sakripisyo. Dapat magbigay ng limos. Hindi dapat kumain ng mag-isa. Walang ibang pagpipilian kundi mag-alok ng limos sa bahay. Ang isa ay dapat mag-alay ng mga regalo sa mga Diyos, pantas, ninuno, guro, matatanda, mahihirap, gutom, at mga dumaranas ng kalungkutan sa loob.
Ano ang hindi maaaring ihandog sa mabubuti at masasama sa parehong oras? Tinupad ng debotong si Mahabharata ang kanyang nais, inialay ang kanyang buhay para sa Brahman, at nakamit ang langit. Tulad ng lahat ng mga Diyos. Si Mahadeva ay nag-alay ng tubig sa dakilang sage na si Vishte at niluwalhati sa langit. Si Indra, ang pantas na nagbigay ng malaking kayamanan sa mga mabubuti, ay nakamit ang isang walang hangganang kaharian. Inialay ng demonyong Reyna ang kanyang katawan at anak sa isang Brahman at nakamit ang langit. Ang hari ng Kashi, si Pratana, ay nagbigay ng kanyang mga mata sa Brahman at nakamit ang mataas na katanyagan sa mundong ito at sa susunod. Si Devivrat na nagbigay ng sagradong gininto ang payong na sumasaklaw sa 8 ektarya, ay nakamit ang langit. Ang dakilang Atrisankritya, na nagturo sa kanyang mga disipulo sa nirvana ng Brahman, ay nakamit ang mabuting kaharian. Si Ambarish, na nag-alay ng baka sa isang Brahman, ay nakamit ang kaharian at langit ng Brahman. Ibinigay ni Savitri ang kanyang sagradong hikaw sa Brahman at, pagkatapos ibigay ang kanyang katawan sa panganganak, umakyat sa mabuting kaharian. Iniwan ng walang kamatayang toro ang lahat ng kanyang mga palamuti, ang kanyang minamahal na asawa, at ang kanyang magandang tirahan at umakyat sa langit. Binigyan siya ng kaharian ng Vaideha, ang mga lupain ng Jamagana at Gaya, at ang lungsod sa mga Brahman. Nang mabaigo si Perikaya na magdala ng ulan, si Vasisna, ang demonyo destroyer, ay nagdala ng ulan at lumikha ng isang tao. Ang Dharma Guru ng Karnataka ay nagbigay ng prutas sa kanyang anak na si Anjaresana at hindi nagtagal ay umakyat sa langit. Si Brahmadatta, ang pinakamatalinong hari ng mga Panchalas, ay nakamit ang mga mapalad na kaharian sa pamamagitan ng pag-alok ng isang kabibe sa 2 pantas. Ipinagkaloob ni Haring Mithras ang kanyang minamahal na Medayantay kay Vasisna at umakyat sa langit kasama niya. Si Sage Sahasrishti, ang mananakop ng 1,000, ay nakamit ang mataas na katayuan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa mga Brahman. Si Sage Sachumana ay nagkaloob ng isang napakagandang palasyo kay Madala, ang tagapagbigay ng mga biyaya, at umakyat sa langit. Ipinamana ni Sage Tuimanta ang kanyang kaharian sa mga pantas at nakamit ang mataas na katayuan. Ipinagkaloob ni Haring Lampad ang lahat ng mga biyaya at ipinagkaloob ang kanyang anak na babae na si Shanti kay Shringamuni. Si Matirakova ay nagbigay kay Hiranyahaste ng sapat na pagkain at nakamit ang banal na kaharian. Nagbigay si Mahaprasenjit ng 100,000 baka at nakamit ang mataas na katayuan. Sa pamamagitan ng limos at austerities. Ang mga baka na ito at marami pang iba ay nakamit ang kadalisayan ng kaluluwa at ang kahulugan ng buhay at umakyat sa langit. Ang kanilang katanyagan ay makikilala hanggat ang mundo ay nananatili. Ang paglilimos, paghahain, at ang kanang hari ay ang paraan kung saan nakamit nila ang langit. Ang mga tungkulin ng isang Brahman at ang landas sa pagtawid sa ilog ng panahon. Ang 3 sangay ng Vedas ay dapat pag-aralan at unawain ng direkta. Sa loob ng mga sangay na ito matatagpuan ang marangal na Dharmadeva, ang namumunong opisyal ng 6 na karma. Ang isang bihasa sa Vedas at nagtataglay ng malalim na espiritual na kaalaman ay magiging totoo, masaya. At mauunawaan ang mga prinsipyo ng paglikha. Ang agham ay dapat isagawa ng may integridad. Ang isa ay dapat magsikap na makamit ang isang tao na malaya sa pakikipaglaban sa mga hayop. Ang isang banal na tao na naghahanap ng kaalaman mula sa isang banal na pamilya, nakakaalam ng Vedas, nagsasagawa ng mga makamundong tungkulin ayon sa kanyang relihiyon, at naglalaan ng kanyang sarili sa 6 na tungkulin ng kapwa Divija at may bahay ay dapat magsagawa ng 5 ritual ng pagsamba. Nang may debosyon, dapat siyang maging determinado, gising, nakatuon sa kanyang mga damdamin, ipalaganap ang Dharma, mamuhay ng masaya, malaya sa galit at magtiyaga. Ang pagbibigay, pag-aaral, pag-iwas, ascetismo, pagpapakumbaba, katapatan, at pagpipigil sa sarili ay magdaragdag ng kaalaman at mabawasan ang kasalanan. Ang isang taong walang kasalanan, matalino, may pagpipigil sa sarili, at may pag-unawa, ay dapat magsikap patungo sa landas ng Brahma. Dapat niyang sambahin ang apoy at Brahma, para ngalan ng mga Diyos, at talikuran ang kasinungalingan at inggit na dulot ng kawalan ng katarungan. Ang sinaunang relihiyon na ito ay kapakipakinabang sa mga Brahman. Ang mga nagsasagawa ng mga alituntunin ng kaalaman ay makakamit ang pagiging perpekto sa kanilang mga aksyon. Ang matalinong tao ay tumawid sa ilog Dursa, na puno ng tubig ng 5 pandama, na binubuo ng alikabok ng hindi mabilang na mga tao at may malaking pampang na tinatawag na Durja. Sa pamamagitan ng biyaya ng kanyang kamahalan.
Dapat laging magkaroon ng kamalayan ang mga tao na dumating na ang isang kahanga-hanga, hindi matatakasan na panahon. Sa malawak na kalawakan ng panahon, sa ikot ng taon, sa landas ng buwan, sa liwanag ng mga panahon, sa nagninangas na mga sanga ng mga ibon, sa mga bulan ng panahon. Sa tubig ng araw at gabi. Ang matatalino ay tumitawid sa ilog sa tulong ng matatalino. Ang hanggal ay hindi marunong tumawid. Ano ang magagawa nila? Totoo bang ang matatalino lang ang makakalampas dito, at wala ng iba? Nakikita ng matalino ang kabutihan at bisyo saan man mula sa malayo. Ang mga nagdududa at hindi mapakali, ang mga walang batayan, na nakatali sa panahon, dahil sa kanilang kamangmangan, ay hindi makatawid sa ilog na ito. Hindi mo kaya, di ba? Dahil wala silang mga sanga, dahil sa ilusyon, nakagawa sila ng mabigat na kasalanan. Ang kaalaman ay hindi dumadaloy sa kanila, at sila ay nahuhulog sa mga kamay ng buwaya ng pagnanasa. Sa makatuwid, ang matalino ay dapat magsikap na bumangon ng hindi nalulunod. Upang magawa ito, kailangan nilang makamit ang Brahman Dharma, iyon ay, makamit ang kaalaman ng Brahma, ipinanganak sa isang dalisay na pamilya, na may karma, at itinuro ng mga magulang at lolo't lola. Dapat nilang makamit ang tatlong karma ng Aja, kabutihan, at kayamanan, at pagkatapos malampasan ang mga karma na ito, sikaping tumawid sa ilog ng panahon. Ang isang matalino, banal, dalisay, disiplinado, at masinop na tao ay malapit ng makatagpo ng kaligayahan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Dapat talikuran ng mga may bahay ang galit at paninibugho, gawin ang 5 dakilang ritual ng merito, at mamuhay ng walang away. Dapat silang magsagawa ng isang relihiyon ng kabutihan, kumikilos tulad ng mga banal na tao. Dapat silang magsikap na gumawa ng mabuti at hindi makapinsala sa iba. Dahil naunawaan ang mga prinsipyo ng RAVANA, dapat nilang gawin ng matalino ayon sa kanilang sariling relihiyon at hindi linlangan ang kanilang sarili. Ang isang matalino, dedikado, at walang selos, nauunawaan ang espesyal na katangian ng relihiyon at inaalis ang lahat ng mga hadlang. Ang isang Brahman na malaya sa ego, debosyon, diskriminasyon, kagalakan, takot, galit, at puot ay hindi mahuhulog. Ito ang sinaunang tradisyon ng mga Brahman. Kung susundin ng isa ang kaalaman ng Vedas, makakamit ng isa ang tagumpay sa lahat ng pagsisikap. Mapagkakamalan ng taong tanga ang kawalan ng katarungan bilang tama at makakaramdam ng sakit kapag nagkamali. Gumagawa siya ng kawalang katarungan para magawa ang tama. At ang paggawa ng tama na may maling pagnanasa, ang maliit, ignorante na katawan ay ipinanganak at namamatay sa takdang panahon. Samadhi. Pagkatapos, sinabi ni Vedas Vyas na ang mga naiipit sa agos ng panahon ay dapat tanggapin ang parusa ng kaalaman upang matakasin ito. Dapat silang maging matapang at banal, at daijin ang kawalan ng katarungan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaalaman. Hindi kayang lupigin ng tanga ang iba o kayanin ang sarili. Dapat ganap na putulin ng isang tao ang lahat ng karumihan sa kaisipan at isagawa ang lahat ng yoga, lugar, aksyon, ilusyon, bagay, paraan, takot, intensyon, mata, pagkain, pagkasira, isip at paningin. Ang nagmumuni-muni ay naghahanap ng kanlungan sa isang yungib sa kagubatan, sa isang tahimik, dalisay at pribadong lugar. Ang pagkain, pahinga, pagtulog at pagpupuyat ay lahat ay kapaki-pakinabang. Anurag yoga ay pag-ibig para sa Diyos at sa kanyang paraan. Ngunit sumusunod lamang sa kung ano ang kinakailangan. Ang ibig sabihin ng Upaya Yoga ay nasa isang komportable at matatag na posture na angkop para sa pagmumuni-muni. Pagkontrol sa isip sa mga bata. Ang hindi natitinag na debosyon sa mga turo ng guro ay espesyal na yoga. Pagmamasid na may nakapikit na mga mata. Ang ibig sabihin ng Bhaj na yoga ay ang pagkain ng dalisay at sattvic na pagkain. Ang Samhara Yoga ay nangangahulugan ng pag-alis ng mga pandama at isipan mula sa mga panlabas na bagay. Ang ibig sabihin ng Jnana Yoga ay konsentrasyon sa pamamagitan ng paghinto ng mga pag-iisip at pag-iisip ng isip sa pamamagitan ng pangitain. Napagtanto niya ang mga sakit ng kapanganakan at kamatayan at ang pagdurusa na normal sa ikot ng buhay. Ang sinumang nagnanais ng sukdulang kaalaman ay dapat na kontrolin ang pananalita, isip at talino ng kaalaman. Ang sinumang nagnanais ng pangmatagalang kapayapaan ay dapat kontrolin ang talino ng kaalaman. Ang sinumang nagsasagawa ng mga utos ng yoga na ito, maging ang pinakamahirap, na nakakaalam ng lahat ng Vedas, na walang alam sa lahat, isang debotong asetiko, isang dakilang makasalanan, o isa na nakaranas ng pinakamatinding paghihirap, ay makakatakas sa pinakamahirap na siklo ng kapanganakan at kamatayan.
Ang sinumang nag-aaral ng yoga na ito sa buong lawak nito, maging isang yogi man o hindi, ay makakamit ang mga bunga ng Vedas. Dharma, ang busog ng kabab ang loob, ang kalasag ng katahimikan, ang edad ng pagpipigil sa sarili, ang edad ng buhay, ang tigre ng kamalayan, ang magandang mata ng kamalayan, ang gulong ng pangunawa, ang sasakyan ng paningin, paghipo, amoy, at pandinig, ang tore ng kamalayan. Ang letigo ng lahat ng sistema, ang karo ng kaalaman. Bagamat sumulong siya ng may pananampalataya, nasa likod niya ang banayad na birtod ng pagtalikod. Pinuno ng karwaheng ito ang isip ng kasiyahan at pinahintulutan siyang magpatuloy sa landas ng dalisay na pagninilay-nilay. Sa sagradong karwahe na ito, na puno ng puwersa ng buhay at espiritu, siya ay nanirahan sa pagkamit ng mundo ng Brahman. Ngayon, ipapaliwanag ko ang pamamaraan para sa mga gustong sumakay sa kalisya ng yoga, magsanay, at maranasan ang kataas-taasang, walang kamatayang Brahman para sa mabilis na pagkamit. Dapat mong pagnilayan ang 7 bagay, lupa, hangin, at Buddha Anava, at makamit ang mudra, Rupanadharma. Buddha Anava. Sa ganitong paraan, unti-unting natatamo ng pantas ang lupa, hangin, Buddha Anava, at hindi maipaliwanag na kayamanan. Anong tagumpay ang natamo pagkatapos ng yaman na ito, pagkatapos ng pag-aalis ng panlilinlang sa katawan? Pagkatapos ng pagpapakita ng mga banayad na visual na anyo sa pamamagitan ng pagsasanay na ito sa yoga. Kung paanong tinatakpan ng langit ang lamig, ang isang yogi na walang panlilinlang sa katawan ay nararamdaman ang una, pagkatapos ay nawawala ang proteksyon, at ang huli ay lilito. Kung paanong ang buong langit ay lumilitaw na parang tubig, gayon din niya nararamdaman ang huli. Kapag tumawid siya sa kawalan, lumilitaw ang apoy sa lahat ng dako. Kapag nawala ito, lumitaw ang isang dilaw na sandata na tinatawag na beyo, ang anyo nito ay kulay ng lana. Pagkatapos ang banayad na elemento ng hangin ay nagiging puti at lumilitaw. Ang yogi pagkatapos ay nakakamit ang banayad na karumihan ng isip at nagnanais na makiisa kay Brahman. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang resulta ng sida na ito. Makinig, ang yogi ay may malikhaing kapangyarihan upang kumita ng pera sa mundo, tulad ng Prajapati. Siya ay malaya sa galit at lumilikha ng mga tao mula sa katawan. Sinasabing ang gayong tao lamang ang nakakagalaw ng lupa gamit ang kanyang mga daliri o dinurog ng mga paa. Ang isa na nakamit ang elemento ng hangin ay maaaring umiral sa lahat ng dako at umiiral sa loob nito, tulad ng hangin. Katulad nito, ang elemento ng tubig ay maaaring tanggapin ang lahat ng mga pagnanasa. Kung ang isa ay nakamit ang elemento ng apoy, walang makakakita sa kanyang anyo ng apoy. Kung ang isa ay mananalo sa kakuhan at maling akala, ang 5 elemento ay masasakop din. Kung masakop ng isang tao ang 5 elemento at ang sanhi ng ego, ang karunungan, at ang yogi ay bubuo at linangin ang dalisay na potensyal. Pagkatapos ang buong mundo ay natunaw sa kawalan. Hindi ba ito manifestasyon mula sa kawalan? Ama, ipaliliwanag ko ng detalyado ang kaalaman sa unmanifest. Una, ipapaliwanag ko ang kalikasan ng pagpapakita mula sa pananaw ni Samkhya. Makinig, mula sa pananaw ng Samkhya at Yoga, pareho ang 25 prinsipyo. Pero may gusto akong sabihin sa iyo na kakaiba. Makinig, kung ano ang natutunaw, lumaki, dumami, o nawawala ay pagpapakita. Ito ay hindi isang bagay na hindi kailangan, ngunit ito ay tinatawag na unmanifest manifestation. Ang Vedas at Siddhas ay nagsasalita ng 2 kaluluwa. Ang una ay ang Jiva, na ipinanganak na may 4 na katangian. Ito ay sinasabing may kaugnayan sa 4 na pangkat na ito, Kana, ang pagnanais para sa kayamanan, at pagpapalaya. Ang pagpapakita ay nagmumula sa hindi nahayag. Ang pagpapakita ay ang pisikal. Ang hindi maipakita ay emosyon. Ang monastic ay ang nakakaalam ng katotohanan, o ang vihara. Parehong inilarawan sa ganitong paraan. Sinasabi rin ng Vedas na mayroong 2 kaluluwa. Kapag ang isang tao ay interesado sa mga bagay, siya ay nagiging liberated. Mula sa monastikong pananaw, ito ay tanda ng pagpapalaya. Isang taong malaya sa maling akala, kahakuhan, lamig, at init, na nagtagumpay sa lahat ng mga pagdududa, na malaya sa galit, puot, at kasamaan, na hindi naghahangad ng pinsala sa iba kahit na natalo, na mahabagin sa lahat. Siya na hindi naghahangad ng anuman, ay hindi kumikilos ayon sa mga pagnanasa, na hindi nag-eehersisyo, na hindi nagagambala, na mahinahon, na hindi umaalis sa kanyang gawain, na hindi naaapektuhan ng karamihan ng mga pandama at pag-iisip, na may habag sa lahat ng nilalang, tulad ng lupa, bato,
At ginto, na ang karunungan ay tulad ng pamimintas at papuri, na malaya sa lahat ng mga hilig, at sa sinumang malaya mula sa lahat ng mga pagnanasa, at sa sinumang malaya sa lahat ng mga hilig, at sa sinuman pagkahilig na saktan ang lahat ng nilalang, ang gayong tao ay nakakamit ng Sankhya Moksha. Ipapaliwanag ko sa iyo ang dahilan ng paglaya mula sa yoga. Makinig at unawain. Nakamit nila ang pagpapalaya sa pamamagitan ng transcendence ng yoga. Ipinaliwanag ko rito ang kaalamang natamo sa pamamagitan ng paglilinis ng mga pandama. Walang alinlangan, ang mga nag-aaral sa ganitong paraan ay magiging katangi-tangi at makakamit ang Brahman kaalaman. Mahabharata 11, ipinagpatuloy.